Magandang araw ng linggo sa inyo mga kapatid ko sa Panginoon. Muli po, nandito tayo sa landas ng pag-asa kung saan sama-sama tayong magninilay sa Ebanghelyo na babasahin sa mga misa ngayong araw ng linggong ito. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Juan at nais ko pong basahin ang ilang bahagi o isang bahagi ng nasabing Ebanghelyo. Ang sabi ni Kristo, "Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nung sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinuman na kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman." Alam nyo, mga kapatid, ang turong ito ng Panginoon ay hindi madaling tanggapin. In fact, maraming mga Kristiyano ang hindi tumatanggap ng turo na ang katawan at dugo ni Kristo ay kaya nating tanggapin, kaya nating kainin. Subalit, napaka-importanteng tignan natin ang Ebanghelyo ito. Maliwanag na sinasabi, walang paligoy-ligoy. Ako ang tinapay, at ang tinapay na ito ay nagbibigay ng buhay. Sino mang tumanggap nito, wika niya, ay hindi mamamatay. At sa huli ay sinabi niya, ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, mamaya sa ating pagsisimba o sa araw na ito sa ating pagsisimba ay tatanggap tayo ng komunyon. Kapag tinanggap natin ang katawan at dugo ng Panginoon sa ating mga kamay o sa ating mga dila, isipin natin na ito ay hindi simbolo. Ito ay katawan mismo ng Panginoon. At kaya natin ito tinatanggap dahil dito sa Ebanghelyong ito, sabi niya, kung ayaw mong mamatay, siyempre ang tinatawag niya hindi mamamatay ay hindi ang katawang lupa dahil mamamatay tayo. Subalit ang ating spirito, ang spiritual nating buhay ay hindi papanaw kung tatanggapin natin lagi ang Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Mahalaga yan mga kapatid. Ang tinapay at alak ay hindi simbolo. Ito dahil sa turo ng simbahan ay nagiging katawan at dugo oras na ito ay basbasan at dasalan ng pari sa misa. At hindi pari ang nagbibigay ng katawan at dugo, ha? Si Kristo mismo ang nagsabi, ako ang nagbibigay ng buhay. Katawan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Sapagkat ang katawan ko ay ang tinapay ay ang aking mismong laman. Kaya, pag tumatanggap tayo ng komunyon, bigyan natin ng tamang reverensya o reverence ng respeto, pagpupugay ang ating Panginoon. Sapagkat sa pagtanggap natin nito, di ba sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Subalit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa makatuwid, tinatanggap natin ito hindi dahil mababait tayo o mabubuting tao tayo. Makasalanan tayong tumatanggap nito. Subalit tinatanggap natin ito at nagiging dugo ni Kristo at ng laman ni Kristo dahil na rin sa kanyang kagustuhan na tayo ay bigyan niya ng buhay. Subalit na isa pang mahalagang katotohanan ang sinasabi ng Ebanghelyo nito. Hindi po ba sabi nila, kung ano yung kinakain mo, yun ay nagiging bahagi mo? Di po ba? Kung mahilig ka sa gulay at sa prutas, ang sustansya at bitamina ng prutas at ng gulay ay siyang nagbibigay sa atin ng lakas at kalusugan. Kung gusto mo naman na lumakas ang iyong mga muscle, ang iyong mga buto, kumakain tayo ng karne, kumakain tayo ng ibang sources ng protina. Sapagkat sabi nila, yun ang nagpapatibay sa ating mga muscles. Kabalintunaan naman,
Kung kumakain ka ng hindi maganda sa katawan, no? Halimbawa ng matatabang bagay, no? Ng sobra-sobra, ha? O anumang hindi masama, nang hindi mabuti sa nakakasama sa katawan. Siyempre naman, ang maaapektuhan nun ay ang ating kalusugan. Ngayon, kung ang tinapay at ang alak ay katawan at tugo ni Kristo sa tuwing siya ay tinatanggap natin, sa makatuwid, nagiging bahagi natin ang Panginoon sapagkat siya ay pumapasok hindi lamang sa ating katawang lupa, kundi sa ating espiritu. Kaya naman, kung nasa sa atin si Kristo, hindi po ba dapat ang kanyang kabanalan, ang kanyang holiness ay mapa sa ating buhay din? Kaya nga, ang turo ng simbahan sa atin, kapag bago tayo tumanggap ng komunyon, siguraduhin natin na tayo ay regular din naman na nangungumpisal sapagkat ang mga kasalanan natin ay hindi maaaring sumama sa kabanalan ng Panginoon. Yan ang turo sa atin. At dahil tinatanggap natin ang Panginoon, mahirap namang isipin na tanggap tayo ng tanggap pero ang buhay natin ay hindi karapat-dapat at hindi kaaya-aya sa Kanya. Tanggap tayo ng tanggap, pero sinasadya nating piliin ang kasalanan kahit alam natin na ito ay hindi kagustuhan ng Panginoon. Ano ba ang kagustuhan ng Panginoon? Ang relasyon niya sa atin ay lumalim at tayo ay maging kaisa niya at maibigay niya sa atin ang kabanalan na nais niyang ating isabuhay. Bakit? Sapagkat sabi niya, hindi ka mamamatay kapag tinatanggap mo ako. At dahil hindi ka mamamatay, doon sa buhay na walang hanggan, yan ang ating tinitingnan. Kapatid, ang buhay mo ba sa araw-araw ay karapat-dapat kung nasa sa iyo ang Panginoon? Kung yan ay ginagawa mo at sinasabuhay mo, salamat sa Diyos at sigurado akong magbubunga yan ng maganda sa buhay mo, ng kabanalan at ng presensya ng Panginoon. Subalit, kung tinatanggap mo si Kristo sa komunyon, ipagdasal natin na Panginoon, gawin mo akong karapat-dapat. At sana ay gawin mo akong malakas upang labanan ang anumang tukso at labanan ang kasalanan. At kung sakali man na ako ay madapa, na ako'y malaglag muli sa mga kasalanang lagi kong ginagawa, bigyan mo ko ng pagpapakumbaba na magsisi upang manumbalik ako sa iyo, upang maging karapat-dapat tayong muli sa pagtanggap kay Kristo. Ang pagiging banal at ang pagsunod sa Panginoon ay hindi dahil sa kakayanan natin. Ito ay biyaya. At ang komunyon, ang tinapay at tugo, ang laman at tugo na tinatanggap natin ay isang biyaya na binibigay sa atin ng walang bayad. Yan ay libre kumbaga. Yan ay iniaalay sa atin dahil gusto ng Panginoon na tayo ay laging sumama sa Kanya at sumunod sa Kanya. Sa linggong ito mga kapatid, sana ay maging panimula ng isang buhay na puno ng pagbabago, transformation, dahil ang Panginoon ay nasa sa atin. At nagtatransform din tayo sapagkat marunong tayong magsisi sa kasalanan upang tayo'y maging karapat-dapat na maging anak ng ating Panginoon, tagasunod ni Kristo at magbunga sa buhay natin ang kanyang presensya. Mga kapatid, sana pagpalain tayong lahat ng Panginoon ngayong araw na ito sa mga susunod pang mga araw. At sana ay magkaroon tayo ng biyaya upang maging disipulo ng Panginoon at upang magbunga ang buhay natin ng kaaya-aya at pagpupuri sa Kanya. Muli po, Ruel Morales, dito po sa Landas ng Pag-asa. God bless you at maraming salamat po.